Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel. Panibagong sewing tips naman guys yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay kung paano po ako mag-assemble ng isang polo na pang high school uniform. So samahan nyo po ako guys. Ito yung ating front ng ating polo. Yan, at ito din yung ating pocket. Yan. At ito naman yung ating back. Yan, ito yung ating back yoke. Yan, dalawa po yung ating back yoke. Yan, din ito yung ating sleeve. So itong ating sleeve ay meron po yung mark. Yan, naka-X. Palatandaan na yan po ay wrong side or front. At ito naman yung para sa ating collar. Yan, dalawa po yan, pang bangkito at saka yung pang ibabaw ng bangkito. So start muna tayo sa pag-assemble ng ating back. Okay, meron yan wrong side, meron din yan naka-check lang. Yan. Yan, dyan ako nagsisimula sa gitna. Diretso lang ako dyan. Ang pakain dyan ay nasa 1/4 lang. Yan sa kabila naman, simula uli sa gitna. Yan, at lagyan natin ng nuts. Yan. At next natin yung ating front. Yan, sa wrong side tayo. Dito tayo sa kaliwa. Yan, ito yung wrong side. Ito yung kaliwang part. Okay, pag sa kaliwa, yan po yung bubutasan para sa kanyang butones. So 1 and 1/4. Yan, yung lapad na yung 1 and 1/4. Bali double fold po yan. Okay, optional po yan. Pwede nyong lagyan ng pilon. At pwede rin namang hindi. Depende na po yan sa may-ari. Din yung aking pasada dyan ay 1/4 sa gilid. Yung iba dyan ay 1/16. Depende po yan sa nagtatahi. Yan, sa kabilang side naman ay 1/4 din. Yan. Okay, at sa pocket, yan, meron na pong mga tuldok yan, yung ating body. So, unahin muna nating i-hem yung ating pocket. So, depende na po sa inyo kung gaano kalapad ang gusto nyong hem dyan. Sa akin dyan ay nasa mga 7-8 lang po yan. Okay, sure nyo na hindi magiging pilipit yung inyong mga pocket pag nag-hem po kayo. Yan, ang lapad po niyan ay nasa 4.5 lang po. Yan, meron na po mga tuldok yan, hindi lang gaanong kita kasi lapis po yung ating ginamit dyan. Yan, lagyan nyo lang ng patriangle yung ibabaw. Yan, lagyan nyo ulit ng patriangle yung ibabaw. Yan, ganyan. Yan. So, ipaplansya lang natin yan para magiging maganda ang lapat niyan. Mawawala po yung kulubot niyan. So, sunod natin yung kanan. Yan. Ang style naman ng kanan, tupin nyo uli ng 1 and 1/4. Yan, kasi 2.5 po yung nilagay natin na allowance dyan. Kaya 1 and 1/4 ang tupi, double fold.
Yan, sa gitna naman kayo magpasada. So ang purpose niyan kung bakit sa gitna po kayo magpasada, para pag sinarado na po yung buttons ay hindi po kita ang pasada. Kasi pag sa gilid po ay pwedeng kita yung pasada niyan. Kaya ang ginagawa ng iba dyan ay nasa center lang yung pasada sa ating kanan. Yan, gupit natin. Okay, at i-joint na natin sa ating back. Okay, 1/4 lang po yung aking nilagay na allowance dyan para sa pakain. Ganyan. So, tingnan nyo po yung aking idea kung paano po dugtong ng kabilang back yoke niya. So, ganito lang inyong gagawin. Lokot nyo lang yan, yung harap. Pag mga sanay na, hindi na kailangang ilokot yan. Dahil kabisado na po namin ang paggawa niyan. Pero sa mga hindi pa po sanay, ganito ang inyong gagawin. Yan, nakita nyo yung back yoke sa kabila. So, ganyan lang po sa mga beginners. Yung hindi pa po gaano kabisado yung pag-joint ng back yoke. So, ayan na. Okay, ganyan na yung ating follow. So, bisting lang natin una yung dito sa liig. Yan, i-sure nyo na hindi magkakaroon ng pilipit bago nyo pasadahan. Hindi siya magtitwist. Yan, kailangan flat. Yan. Kailangan relax din yan dyan. Investing natin yung side. Yan. Kailangan hindi siya pilipit. Kailangan maayos yung lapat niya. Yan. Sa ilalim yan ay meron po yung sobra. Yan. Yung back yoke kasi na isa ay mas malaki kaysa doon sa isa. Yan. Sinadya ko po yan para in case hindi magkakamali yung ating back yoke. Yan, may pasubra po yan na halos 1/4 or 3/8 ang sobra niyan sa kabila. So, sunod natin yung sleeve. Yan, i-assemble muna natin yung sleeve. Yan, mayroong side po yan sa gilid. Okay, sa iba ay one shot po ang ginagawa niyan. Pero sa akin ay wina 1/16 ko muna ng 1/2. Then saka ko siya uulitin ng 1 inch. So, sa mga iba naman ay diretso. Yan, saka ko itatap ng 1 inch. So, pwedeng planchahin nyo na yan. Pwede rin namang kung sanay kayo magplansya, sa huli na lang. Yan, ikakabit na natin. Tapos, guhit lang tayo dyan mula sa dugtungan ng ating shoulder. Guhit lang tayo ng mga 5/8. Yan, 5/8 lang. Yan, ganyan po ang magiging itsura niyan. Yan, nakababa po siya ng 5/8 sa shoulder. Yan. Depende po sa kung paano nyo gawin yung anyong
shoulder kung gaano kalaki yung allowance. So sa akin ay 5'8 lang. So yung gitna ng sleeve, yung gitna ng ating na markingan sa shoulder ay pagtapatin lang natin yan. Okay, sa pag-assemble ng sleeve ay sa pag-attach ng sleeve ay pag ang sleeve ay nasa ibabaw ay huwag nyong hihilain. Ang hilain nyo po yung body sa ilalim. Kasi ang body hindi po dapat kumulubot yan. Okay lang ang sleeve na kumulubot dahil hindi naman po ano yan. Kailangan talaga sa sleeve mas malaki kaysa doon sa body. Yan, may sobra po yun na kaunti. So sa sleeve lagi po ako nagpapasobra ng 1/2. In case ano yan ay hindi tayo madidihado sa sleeve. Madali lang naman i-cut yung sobra. So pag dito naman kayo sa gitna nagsimula at ang sleeve ay nasa ilalim, bayaan nyo lang yung sleeve, plain nyo lang. Tapos ang alalayan nyo yung body sa ibabaw. Yan, kunting alalay lang. So wag nyo nang pakahilain yung body kasi nasa ibabaw naman siya. Yan, kailangan hindi magpapakiring yung ating body. Yan. Okay, dito naman tayo sa kabila. Mark ulit tayo ng 5'8". Then yung center ng sleeve ay itapat natin doon sa ating na mark na 5'8". Ganyan. Inuulit ko, pag ang sleeve ay nasa ibabaw, huwag yung hihilain ang sleeve. Ang hilain nyo po ay yung body na nasa ilalim para hindi po kumulubot yung ating body. So iba-iba po ang pamamaraan ng pagkabit ng sleeve. Depende po yan sa mananahi. Okay, pag dito nagsimula kayo sa gitna at ang sleeve ay nasa ilalim, ay alalay lang ang hila sa body. Huwag nyo nang hilain yung sleeve na nasa ilalim. Yan, yung body lang po, alalay ng bahagya lang. Okay, at overlock po natin yan. So yung side niyan ay may overlock na po. Yan. So tapos ko nang ma-overlock yung ating sleeve. I-close na po natin. So sa pag-close ng sleeve ay sukatin nyo yung sleeve hole. Yung pinaka-sleeve. Yan. Para sure po tayo na hindi nagbago yung sukat na ating ginawa pagka nabuo na po yung ating polo. Yan. At ay yung ano ay paibabaw po yan, yung dugtungan. Hindi yung pababa, paibabaw po. Half inch lang po yung ating pakain dyan sa side. Yan, half inch lang yung ating nilagay na allowance. So yung side ng ating body ay meron na pong overlock yan. Bali 4.5 po yan. So 1.5 yung kanyang fold, 3 inch naman yung para sa kanyang slit. Ganyan, 3 inch ang magiging slit nya. Yan, cut lang po natin yan ng sobra. So allowance lang po tayo dyan ng 1/2. Yan, sabi ko nga po sa inyo, lagi po ako nagpapasobra sa sleeve. Yan, sa kabila naman. Yan, iayos lang natin at bago tayo magtahi ay sukatin natin ang lapad ng ating bilog ng ating sleeve. Katulad ng ginawa natin doon sa kabila, kung ano yung bilog nun, yun din yung sa kabila. Kaya ang dugtungan niya ay kailangan pataas, hindi po yan pababa. Yan, double lock lang po natin pagdating sa kilikili. Then
1/2 ang allowance. Ganyan. Yan, sukatin ang 1/2, then 3, equivalent 4/2. Diyan po kayo maglalak ng inyong tahi. Okay, at i-overlock natin yan dyan. Pero mamaya na, dito muna tayo sa ating slit. Okay, iba-iba ang paraan ng pag-slit. Yung iba naman ay naka-double fold. So, depende sa mananahi. Itong sa akin ay isang tupi lang. Ganyan. Yan. Plancha lang po natin. Magiging maganda na po yan. So, sa kabila, ganun din. Tupi mo yung 1/2. Pasada. Ganyan. Okay, sa laylayan naman tayo. Yung iba naman ito ay one shot. Katulad ng sabi ko sa inyo, hindi po ako nagwa one shot. So 116 muna, bali 1/2. Naka 116 po yan. Yan, pagkatapos yan 116 ay saka po yan papasada ng 1 inch. Itatap po natin ng 1 inch. Yan. Yan. At ito ay atin nang na-overlock. Yan. Merong overlock na po yan. Yan po ay ating bibisting para hindi po yan nakabuka. Yan. Ipailalim natin yung sinulid. Lagyan natin sa ilalim. Yan. Bisting natin para hindi po yan nakabuka. Yan. Ganyan. At ganoon din ang ating gagawin sa kabila. Yan, ipailalim yung sinulid. Yan, at isunod natin yung kanyang collar. So sa pagkuha ng sukat ng collar ay simulan nyo sa gitna, dyan. Sukatin nyo kung gaano kahaba hanggang doon sa kanyang dulo. Yan, saka kayo gagawa ng collar. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano po ang pag-assemble ng collar para hindi na po lalo humaba yung ating video. Meron po akong tutorial kung paano po mag-assemble ng collar. Panoorin nyo lang po doon sa aking channel. So, ito na ang ating collar, na-assemble ko na to at ikakabit na lang natin. So, inaulit ko sa mga hindi pa po marunong mag-assemble ng collar, meron po tayong tutorial kung paano po mag-assemble ng collar. So, panoorin nyo lang po sa aking channel. So, ganyan ako nagsimula. Pagka magkabit ako ng collar, nagsisimula ako sa gitna. Yan, hanggang doon sa dulo. Yan, so 1/4 lang po ang aking pakain dyan. Din sa kabila, doon na po ako magsisimula sa dulo niya, hindi na po sa center. Ganyan.
Okay, at itap na natin. Yan, ipasok maigi yung ilalim sa gilid para hindi po yan magkaroon ng pangit na hitsura pagka yan po ay nabuo na. Yan, isiksik lang ng maayos. Ayan, at malapit na po tayong magtapos sa ating tutorial. So salamat po sa patuloy na pag-support niyo po sa aking channel. At huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share yung ating video para kapulutan din po ng aral ng iba. So share ko lang ito, yung aking pamamaraan kung paano po ako mag-assemble ng polo na pang high school uniform. Yan. Okay, at hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagplansya nito. So, ang ipapakita ko na lang sa inyo ay yung naplansya na, yung finish na po nito. So, ito ay ating ititrim lang. Yan. At ipaplansya, tapos ibobotones. At magiging maganda na po ang kalalabasan nito. Hindi na po ito lukot-lukot. So ito na po, at papakita ko sa inyo yung kanyang finished product. So ito na po yung finished product niya. Ayan. So wala na po kayong makitang kulobot. So maganda po yung ating polo. So maraming salamat guys sa pag-support. Kita-kita na lang po tayo sa sunod na pag-upload ng aking video. God bless po sa inyo. Paalam po.